Guys, part 4. Ay, part 4 pero walo yung daliri. Hindi na marunong mag-math. Ayan si Adi nasa likod ko ewan ko kung anong ginagawa niya, nagro-Roblox. Tapos, pinatong lang namin sa bed itong sa mattress tong phone nakasandal sa unan, o 'di ba? Improvise tayo, wala tayong dalang tripod. Alam ko meron akong dalang phone stand, pero yung mga maliliit lang, alam niyo yun yung pinapatong sa table pag gusto mong manood ng movie or whatever, pag nasa fast food ka or what. Wala akong nadalang yung actual na tripod. So, bahala na. Kung san-san lang muna natin ipatong yung phone. So, anyway, part 4 na to. Yung last kwento ko was yung Sunday, which was, ano araw ba ngayon? Tuesday? Tuesday. Okay, tingnan nyo. Litong-lito na ako sa mga araw. Mula nung dumating kami, hindi ko alam kung ano ang date. Yun, hindi, wala akong idea. Talagang ano lang, yung oras lang, kung anong oras na. Pag nagising ako, o 8 o'clock na. Tapos pag gabi na, o 10:30 na, matulog na yun. Pero yung date, wala. Ganun ako ano, ka out of it. So anyway, kahapon, okay ako kahapon. May dumi yung bed. May lint. Anak, tignan mo, ang kapal ng lint. So anyway, at saka, by the way guys, pansin nyo naman nagpalit ako ng damit. Hindi na yung heat tech ko na black. Actually, nasuot ko na to. Ayoko palang laban kasi once ko palang nasuot. Tsaka baka naman sabihin nyo hindi ako nagbibihis. So, pinalitan natin yung kulay. So anyway, yesterday was a good one kasi nung morning, di ba nag-request nga ng x-ray and ultrasound si Dr. Doherty nung linggo. So, nag-google ako ng malapit na diagnostic clinic. May nahanap ako dito sa may likod namin sa Elbow Drive na pwede lakarin actually, parang 1.1 kilometers away. Pero, pwede din mag-bus. Isang bus ride lang. Tapos, parang doon ata kami bababa or bababa kami malapit na mismo doon sa diagnostic clinic. So, yun, chinek ko na sa Google Maps and all. Tapos sakto, hindi ko maalala kung tinext ako ni Joanne para kamustahin ako o ako yung nag-text sa kanya na sabi ko nga pupunta kami sa Mayfair Clinic. Tapos sabi niya, antayin niyo na ako, I just got off from work. Sabi niya, hatid ko na kayo. Di, syempre, tuwa kami. Bait talaga ni Joanne, sobra. So, yun. Sabi niya, wait for me at the back. Yung sa parking ng apartment building yun. So, yun. Tapos, minit niya kami doon. Dinala niya kami doon sa Mayfair na medyo malapit nga lang dito, tapos malapit din sa work niya. Tapos, inantay pa niya kami. Kala ko nga, drop off lang niya kami. Tinanong ko nga, sabi ko, paano kami uuwi o anong sasakyan namin na bus. Pero sabi niya, hindi, mabilis lang yan kung x-ray lang. Sabi niya, antayin ko na kayo. Di, ayun, mabilis nga lang. Parang, siguro yung waiting time namin, wala pang 10 minutes, wala pang 15 minutes. Tapos yung mismong x-ray, mga 15 to 20 minutes. Ayun, tapos, dinala niya kami sa Tim Hortons afternoon. So, basta sabi, ipapadala na lang daw yung yung results ng x-ray ko sa email. I think sa akin, tsaka sa doctor ko, hindi ko sure. Basta definitely sa doctor na nag-request, ipapadala yung results nung x-ray. Hindi ko muna pinagawa yung ultrasound kasi inisip ko, baka sa x-ray naman makita na kung may tama yung tuhod ko, diba? So, hopefully, sa x-ray pa lang wala na. Hopefully, hindi na kailangan gawin yung ultrasound. Pero if ever, may request din naman si Dr. Doherty for an ultrasound. So, babalik lang ako ulit dun sa Mayfair na yon. So, yun. Tapos sabi ni Joanne, gusto niyo magkape. Dinala niya kami sa Tim Hortons. Yun, coffee, si Adi hash brown, ganyan. Pero actually, nag-breakfast na kami. Bago kami umalis ng bahay, nag-breakfast na kami. Kaya ako, naki-share na lang ako sa coffee ni Mr. G. Kasi medyo malaking coffee sa Tim's, diba? Tapos si Adi nag-hot chocolate. Tapos, sinatid kami ni Joanne sa Chinook train station. Kasi sabi ko, kasi dapat tutuloy kami sa CIBC. Hindi matuloy-tuloy ang CIBC na yan, yung appointment ko na yan sa CIBC kasi doon kami sana magbubukas ng bagong account kasi hindi ko nga feel sa TD. So, inisip ko, isara ko na lang yung sa TD, mag-open ako sa CIBC. Kaso, nung una, ako yung may sakit, not feeling well. Kahapon naman, yung account manager naman ang not feeling well, tumawag siya. So, hindi kami natuloy kahapon sa CIBC. Dahil nasa labas na rin lang kami, yun, nagpahati na lang kami kay Joanne sa train station sa Chinook. Tapos, nagpunta kami downtown. Yun, nagpunta kami ng Bow Valley. As in, literally Bow Valley lang pinuntahan namin kasi yung train station, nasa Bow Valley mismo yung City Hall na train station. So, baba kami doon. Tapos yun, yung nag-live ata ako kahapon or may short video ako na medyo nakaikot kami ng konti sa Bow Valley. Tapos, picture-picture, yun.
Medyo mabagal lang ako kasi nga yung tuhod ko. Pero carry, di ba? Nakapunta eh. Umabot ng downtown. Akyat baba pa ng hagdan do sa Bow Valley. Tapos, inabutan na kami ng gutom kasi mga 11:30 na yata yun or magto 12 na. Eh, wala kami alam kainan sa downtown. May McDo dun somewhere pero, di ba, parang McDo. Wala pang kanin. Tapos, yung cafeteria ng Bow Valley, parang konti lang yung choices kasi walang klase. Tapos, medyo mahal din. So, nag-decide kami na balik na lang kami sa Chinook. Eh, since train station nga yung Bow Valley, di ba? Sakto, lumabas lang kami ng pinto ng Bow Valley, sakay kami ulit ng train. Ang baba namin ulit is Chinook train station. Tapos naglakad na lang kami papunta doon sa mall. Tapos yun, doon kami nag-lunch. Yun yung pinakita ko kahapon na doon naman kami nag-order sa Bourbon Street. Kasi mas sulit. Kasi nga, nung kumain kami ni Adi sa Edo, Japan ba yun, anak? Edo, Japan. Di ba yung, hindi ko pa ata na-post. Ang dami ko pang hindi na-post na picture kasi, yun, pag lumalabas kami, nagpipicture-picture naman ako. Kaya lang yun, medyo wala pa akong gana na mag-post, mag-isip ng caption, kaya sobrang delayed na yung mga picture. Nasa gallery ko lang, kailangan ko nang mag-upload kasi mag-post kasi kailangan ko na rin mag-delete dahil napupuno na yung memory ng phone ko. So anyway, yun, tinry namin yung Bourbon Street, which is a stall in the food court. Parang sa Pinas, parang dyan lang din sa Pinas, yung mga sa food court ng SM, ganun. Pero, mas madami kasi siya. Kasi yung ano niya, yung parang 1 meat and 2 veggies ata. 1 meat and 2 veggies, 13.99. Pero madami yung rice. At medyo madami din yung ulam. So, kasya siya sa 2 tao. Compare dun sa Edo, Japan na 10.99 nga, pero bitin pa sa 1 tao. So, i-compute nyo, di ba, kung 10.99, tas 2 kayong kakain, edi $22 plus tax pa. Bitin pa yon. Yung sa Bourbon, 13.99, 2 na kayo, di ba? Mas mura. Pero medyo bitin yung rice ha, kung medyo malakas kayo sa rice. So, hindi nakakahiya dito magbaon ng rice, believe me. Sabi nga namin ni Mr. G, next time na magfo-food court kami, magbabaon kami ng rice kasi nga $5 isang cup. May tax pa, parang 5.23. So, syempre, convert sa utak. Although ako actually hindi ako nagko-convert kasi iniisip ko, andito kami, so yung pera dito, di ba? Pero si Mr. G nagko-convert. Tsaka, yun nga, hindi pa siya earning eh, kasi nag-stop muna siya doon sa work niya, sa Canadian Tire. Yun pala yung kwento ko ngayon dito sa part 4 na to. Dahil di ba nga nag-anxiety nga ako pag umaga. Nung ano kasi, tapusin muna yung kwento tungkol dito sa araw kahapon bago ako mag-shift dito sa new kwento ko na hindi mo na mag-work saglit si Mr. G. So, ayun nga, kumain kami sa Chinook, tapos umuwi na kami, tapos, dahil laging nakakaantok dito kasi nga laging malamig, so nakatulog kami, nagnap kami, tapos, nung nagising kami ng hapon, mga 3:30 siguro, si Mr. G gusto niya talaga mag-Goodwill kasi may nakita daw siyang Coca-Cola something doon, pero di daw niya bibilin, pipicturean lang daw niya, tapos post daw niya. Noong una siya lang mag-isa, pupunta daw siya ng Goodwill. Eh, dahil nga mas nalulungkot ako pag nandito lang sa apartment. Sabi ko, sama na ako para makapaglakad-lakad. Tapos, sumama na rin si Adi kasi wala mo siyang gagawin dito. So, 3 na kami nagpunta ng Goodwill. Before pa nga kami nagpunta ng Goodwill, dumaan pa kami doon sa walk-in clinic na mas malapit sa amin. Yung kinukwento ko sa inyo na Health Watch ang name, na hindi na kami... mo na yan kanina. Oo, iyaan mo para may connection. Yun, basta yun yung mas malapit na walk-in clinic na binanggit ko doon sa part 3 kanina na hindi natatawid ng 58th Avenue ng McLeod. Pumasok kami kasi may appointment kami ng September 13 ng 4:30 p.m. Eh, hindi ko na-realize na yung September 13 na yun, may klase ako sa Bow Valley hanggang 5 p.m. So, ano oras pa ako makakauwi? Mga 5:30 or almost 6, diba? Eh, 4:30 yung appointment. So, pinapa-change ko sana. Pinay yung receptionist na bata pa, si Maria. Kaso, wala na daw ibang pwedeng schedule si Dr. Enebeli. Tapos, every Wednesday lang siya nagmi-meet and greet. So, sabi ko, siguro uwi na lang ako na maaga on that day. Isang araw lang naman yung klase na yun. Instead of 2 to 5 ako sa klase, siguro mga 3:30, paalam na ako sa prof. Sabihin ko na lang na may doctor's appointment. Yun. So, yun, pagkagaling namin doon sa Health Watch, pumunta kami ng Goodwill. Tapos yun, luckily, sobrang swerte, timing talaga yun, no? Timing talaga ni Lord. E di, ikot-ikot sa Goodwill, ganyan. Tapos ako nga parang, alam mo yung hindi naman ako nag-e-enjoy, pero pinipilit ko yung sarili ko na parang, sige, tingin-tingin. Kasi ano ba gagawin ko sa pag-uwi? Wala naman, di ba?
Pero wala man ako masyadong nakikita rin sa Goodwill kasi halos everyday kami pupunta, pare-pareho naman yung nakikita. Tapos biglang may familiar face, may actually familiar, pretty face. Si Sheila Salas na friend ko, pero never ko pa na-meet in person kasi sa FB lang kami nagkakalala. Sa isa sa mga groups, hindi ko na maalala kung aling group, sa isa sa mga Pinoy Canada, Pinoy Calgary groups. Nakilala ko silang mag-asawa, sila ni Joel. Tapos, matagal na kami nag-chat ni si Sheila siguro yung pagka-approve ata namin, hindi ko sure eh. Basta medyo matagal na rin. Tanong-tanong, yan, kamusta buhay dito, paano nakahanap ng bahay, basta ganun-ganun. Matagal na kami nag-chat. Tapos, pero yun, hindi pa kami nakapag-set ng meet and greet na live. Tapos sakto, yun, we bumped into each other kahapon sa Goodwill of all places. Yung Goodwill dito sa amin, sa May MacLeod. Tapos sabi niya, ito raw talaga yung way nila ni Joel pa away from work. So, nag-work sila downtown. Tapos pa uwi, ito yung daan nila. Pero normally daw, hindi sila pumapasok dito sa Goodwill na to. So, sobrang talaga, serendipitous na pumasok sila kahapon sa Goodwill na yun. Tapos sakto pa na nandun din kami. Siguro kung na-late kami ng ilang minutes or napaaga kami, baka hindi kami nakita. Kasi di ba dumaan pa kami ng Health Watch. Tapos di yun, chika-chika dun sa loob ng Goodwill. Naiinip na to si Adi kasi syempre usapang matatanda. Tapos wala namang upuan sa loob ng Goodwill. Sabi ko, sige sis, tuloy na mauna na kami. Sabi ko kasi nga, naiinip na to isa. Bumili kami ng rocking chair kahapon sa Goodwill na $15 kasi ang cute ng rocking chair. Maganda pa eh. Picturean ko nga. Or i-video ko si Adi. Tapos medyo hindi nga lang siya pang mabigat na tao ha. Parang pwede lang sa amin ni Adi. Kay Mr. G medyo kabado kami, parang bibigay eh. Pero sa amin ni Adi pwede. Tapos dahil nakita nila Sheila and Joel na bibili nga kami ng rocking chair, syempre maglalakad lang kami pa uwi. Karay-karay namin yung rocking chair, di ba? Sabi nila, hatid na namin kayo. So, syempre, super thankful kami. At least, di kami mukhang tanga na maglalakad na may dalang rocking chair. Tapos, tinreat pa nila kami muna sa ramen place. Dito lang, across Goodwill. Actually, tatawid lang. Pero dahil may sasakyan sila, syempre, medyo umikot kaming konti. So, yun. Hindi ko alam kung oras yun eh. Pero medyo dinner time na rin siguro. Mga 6:30. Hindi ko maalala talaga. 6, mga ganun. Kasi nga maliwanag pa dito gabi na, di ba? Mga magsisix. Mga magsi-6, ganun. So, they treated us to ramen and gyoza and takoyaki, chicken karage. Si Adi, madami nakain si Adi, naubos niya yung rice niya. Tapos yun, kwento-kwento. Yun nga, buti, super bait nitong mag-asawa. Tapos, sila, alam mo yun, okay na sila dito, pero naiintindihan pa rin nila yung mga pinagdadaanan ng mga katulad namin nakadarating lang. Tapos, yun, sila sa Pinas, well off sila, okay sila sa Pinas. Parang, hindi sila isa do sa mga family na kinailangan pumunta dito. Ganun, no? Okay sila, like, top management level na yung mga positions sila dito sa Pinas. Pero still, they went here para sa future ng kids. So, yun, kwento-kwento na sabi nga namin, sana makasurvive kami, lalo na yung first winter namin. Kasi, dulo pa nga lang ng August, ginaw na ako. Summer pa to. Pa-fall pa lang ha, pa-fall pa lang. Magsa-start pa lang yung fall ng September. Pero lamig na ako. Tapos, pag fall, halos everyday ng gloomy. Kasi fall diba? Eto nga, summer pa lang, dulo ng summer. Ilang araw ng gloomy yung weather, parang 3 araw ng walang araw. So, pag fall, lalo na, no? Kaya kailangan, by that time, hopefully, okay na yung meds ko, nag-work na, nag-kick in na, tapos medyo naka-adjust na ako. And, yun nga, kung naka-start na ako ng school, may gagawin na ako, busy na ako, so wala na akong time maging depressed or anxious, ganun. So, yun, kwento-kwento dinner, tapos sinatid nila kami dito sa apartment. Kaya nakita nila yung itsura ng apartment namin. Sabi nga nila maganda yung place, maganda yung location. Tapos maluwag naman tong apartment, masarap ayusin. Sabi ko nga pag medyo nasa nasa mood na ako, okay na ako, siguro kahit paano. Although hindi na gano'ng kakalat guys medyo okay na itsura. Unlike no first week namin para talagang tinamaan ng ewan. Konti yung gamit pero nakakalat. Ngayon, hindi na nakakalat. konti pa rin yung gamit, pero konti na lang yung kalat. Medyo okay na. Kasi nga, pag nafe-feel ko na naman na nagsiset in yung anxiety tsaka yung depression,
kumikilos na ako. Yan, medyo konting tupi-tupi ng damit, konting ligpit-ligpit, linis-linis para para may ginagawa. Yun. So yun yung yun yung day namin kahapon, which was Monday. So today, ano ginawa natin today? Wale. Nagpahinga lang kami today. Nag-Value Village kayo. Oo, ituloy ko na lang din itong dito sa part 4 na to para umabot na sa today, no. Today naman hindi okay yung gising ko, guys, eh. Kasi nung first week namin, sa gabi ako nalulungkot paggabi na, pagpa-sunset na. Namimiss ko yung bahay, ganyan, Pinas, everything. Tapos mula nung nag-start mag-work si Mr. G, sa umaga na ako nagkaka-anxiety, hindi na sa gabi. Kasi pagising ko sa umaga, wala na siya. Kasi 6 a.m. ang pasok niya. So kami lang ni Adi na iiwan dito sa bahay. Tapos ang tahitahimik, walang tao, wala kang makikitang tao. Wala. No sound, nothing. Tapos kahit na apartment to, ilang pinto yung nandito, wala kang makikitang tao lumalabas ng pinto or pumapasok. Wala, nothing. So lumala yung anxiety ko. Which is why, so diretso ko na dito na sabi ni Mr. G, nagpaalam siya doon sa boss niya sa Canadian Tire na hindi na muna siya papasok for etong next 2 weeks, starting kahapon, para may kasama muna ako dito sa bahay habang hindi pa ako pumapasok sa school. Kami ni Adi, September 5 yung start ng pasok namin kasi nga, hindi pa ako pwedeng maiwan na mag-isa. Yan, nag-anxiety attack ako, yan, na-ER, kung ano-ano nangyayari. Kaya para konting alalay muna, hindi mo na siya papasok. Sabi naman ng boss niya, okay lang. Although, honestly, hindi namin alam kung makakabalik pa siya, di ba? Kasi baka palitan na siya or what. Pero, isang kwento rin namin na baka hindi na siya magtuloy sa Canadian Tire kahit na maganda yung company, may benefits, health insurance, ganyan. Kasi, masyadong malayo for somebody na walang sasakyan. Pag winter, sobrang mahihirapan siya. Ngayon, hindi pa kasi masyadong malamig. Although malamig na rin kasi aga niya umaalis, 'di ba? Pero pag winter, matindi. Tapos yun nga, wala siyang sasakyan. Tsaka, pag winter daw kasi, yung mga employees, aside from yung usual duties nila inside the store, which is mopping, vacuuming, nagtutupi ng mga boxes, tapos si Mr. G kasama pa yung nagmo-mow siya ng grass sa paligid ng Canadian Superstore. Pag winter daw, pati shoveling ng snow around the store. Imagine niyo kung gaano kalawak yung paligid ng store, 'di ba? I-shovel nila 'yon. Tapos yung loob pa ng store, pag winter daw, syempre putik-putik kasi syempre galing sa labas yung mga tao, 'di ba? Basa yung mga boots, ganyan. Mayat maya yun daw na kailangan i-mop, i-dry kasi nga syempre pag may nadulas doon, liable yung store, 'di ba? So mahirapan na nga siyang pumasok dahil wala siyang sasakyan. Sobrang pagod pa. Kaya sabi ko, sige, okay lang na yung hindi na lang muna siya doon. Tsaka na siguro pag may sasakyan na kami or pag hindi winter, ganun. So, yun. May mga iba namang potential jobs. Dito na lang sa Chinook Mall, sabi niya dito na lang sa Chinook para hindi na siya mamamasahe. Kahit minimum wage, at least tipid sa pamasahe. Tapos yun nga, kahit winter, kaya niya lakarin. Kaya pagtsagaan kasi malapit lang. Open pa rin naman yung yung full-time job sa food court. Tapos meron din kaming inaabangan na yung sa dock, yung sa mga delivery, sabi ni Mark, husband ni Ebony. Actually, dapat nagpa-interview na si Mr. G kahapon eh. Kaso lang, hindi siya nagpa-interview kasi nga sabi niya, nakakahiya naman daw kung magpapa-interview siya, tapos hinire siya, tapos sabihin niya, 2 weeks from now pa siya pwede mag-start. So, tsaka na lang daw siya mag-a-apply